Wow, may pagkain ako. Kakainin ko na to kasi nagugutom na ako kanina pa. Ito na, bubuksan ko na. Yan na. Wow! Sarap nito. Tsaka ang bango pa. Kakainin ko na. Ala, may bata oh. Tapos may pagkain siyang dala. Mukhang masarap. Nagugutom na ako. Puntahan ko kaya. Mangingi ako ng pagkain. Bata! Bata! Pwede ba ako mangingi ng pagkain mo? Sino ka ba? Umalis ka dito, hindi kita kilala. Grabe ka naman bata. Ang sakit mo naman magsalita. Hihingi lang ako ng pagkain ang damot-damot mo. Di naman tayo magkaibigan at bakit kita bibigyan? Ang pangit ma. Bala ka nga dyan. Hala! May nakita akong Barbie oh! Ang ganda! Ang ganda naman ng Barbie na nakita ko! Wow! Hoy! Yung laruan ko! Ibalik mo yan! Ang pangit naman ng laruan niya. Itatapon ko to. Deserve lang sa kanya yun. Naman ang ugali ng bata na yun. Kinuha niya pa yung Barbie ko. Hahanapin ko na lang siya. Yay! Nakabili na ako ng lollipop. Tingnan nyo. Titikman ko nga to kung masarap pa tong lollipop. Ito na, babuksan ko na. Hoy bata! Ikaw ba yun? Lalagot, andito na naman yung batang pangit. Ikaw nga yun! Tama nga! Ikaw nga yung kumuha ng laruan ko! Anong ako? Huwag mo ko pagbintangan ha. Ikaw kumuha ng Barbie ko! Ibalik mo yun! Nakakainis ka. Paulit-ulit ka naman. Nagigigil talaga ako sa'yo. Huwag ka naman sinungaling! Aminin mo na! Huwag ka na magalit. Bibigyan na lang kita ng lollipop. Dahil dalawa to, sa'yo na tong isa oh. Talaga? Akin na to! Wow! Salamat! Alam ko na. Gusto ko siya maging kaibigan. Ano pala pangalan mo, bata? Ako si Piti. Ikaw, anong pangalan mo? Ako pala si Cardo. Biti pala pangalan mo? Ako si Biti. Paulit-ulit ka naman. Salamat pala dito sa lollipop. Walang anuman, Biti. Sa susunod, munta ka din sa bahay namin. Doon oh, para bigyan din kita ng maraming pagkain. Sige, bukas. Pupunta ako sa bahay nyo. Sige na, bukas na lang. Baka hinahanap na ako ni Mama. Kinabukasan, si Betty ay palihim na bumalik sa lugar kung saan nila huling nakita si Tuper. Naglakad siya sa mga eskinita. Tumingin sa bawat sulok, pero hindi niya nakita si Tuper. Lumipas ang ilang oras. Pagod na si Betty. Halos susuko na. Pero sa isang sulok ng isang bakanting lote, nakita niya si Tuper. Nakaupo, umiiyak. Tuper! Nagulat si Tuper sa pagdating ni Betty, pero agad siyang tumayo at lumapit. Tuper, kanina pa kita hinahanap. Patawarin mo ako sa nangyari kahapon. Kasalanan ko to lahat. Betty, akala ko hindi na kita makikita ulit. Pero huwag kang humingi ng tawad. Hindi mo kasalanan yon. Hindi ko dapat hinayaan na mangyari yon. Kaibigan kita, Tuper. Patawarin mo ako, please. Wala kang kailangan ihingi ng tawad. Masaya na ako na andito ka pa rin. Kaibigan pa rin kita, Betty. Tuper! Nagyakapan sila ng mahigpit na mahigpit. Sa sandaling iyon, naramdaman nilang hindi sila nag-iisa sa laban. Habang nag-uusap sina Tuper at Betty, may isang batang lalaki na dumaan at tumingin kay Tuper nang may paghamak. Yak! Ang dumi mo naman! Bakit ka nakikipaglaro dyan, Betty? Hindi pa man sumasagot si Tuper,
Tumayo na si Betty sa harapan niya, matapang. Hindi mo siya kilala! Kaya wala kang karapatang husgahan siya! Hindi porket marumi yung damit niya, masama na siyang tao! Lahat tayo, pantay-pantay! At hindi mo alam ang pinagdadaanan niya! Napahiya ang batang lalaki. Tiningnan niya si Tuper at nakita niya ang katotohanan sa mga mata nito. Pasensya na. Hindi ko alam. Sorry, Tuper. Tahimik si Tuper ng ilang segundo. Napatingin siya kay Betty. May ngiti itong nagbibigay ng lakas. Huminga siya ng malalim. Okay lang. Mas masakit yung sanay ka ng hindi pinapansin. Pero mas masaya pala kapag may taong tumingin sa'yo, hindi dahil sa itsura mo, kundi dahil sa puso mo. Nagulat ang batang lalaki. Tumango siya at bigla na lang sumama sa kanila. Tatlo na silang naglalaro. Masaya, walang halong panghusga. Sa mundo ng mga bata, minsan sapat na ang kabutihan, ang pag-unawa at ang isang tinig ng may tapang. At sa araw na ito, si Tuper ang naging tinig ng lahat ng takot, ng lahat ng mga natutong manahimik